Bernadette POV. Nagising ako, masakit ang ulo ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ko rin maigalaw ang mga kamay ko. Napaluhan na ako dahil sa sakit ng ulo ko. Grabing parusa naman ito sa isang mabait na katulad ko. Sana naging masama na lang ako para hindi ko nararanasan ang ganitong pagsubok sa buhay ko. Kung sino pang mabuting tao, sila pang mas nakakaranas ng mga ganitong uri ng pagsubok. Ang ganitong pagdurusa, nakakagalit, nakakasama ng loob, nakakaputang ina talaga. Talagang ang mundo ay hindi patas. Pahirapan ka pa bago makamit ang katahimikan. Parang roleta lang na kapag umikot ang mundo at natapat na naman ang palaso sa akin ay babalik ng mga masasamang tao at gagawan ka ulit ng masama. Buntong hininga ng malalim. Like never ending na paghihirap kahit pagaano pa kabuti sa mundong ito. Kung may mga ganit at masasamang tao na ayaw kang nakikitang masaya, gagawa't gagawa talaga sila ng paraan para lang masaktan ka. Masyado nang sinabuhay ng ilang tao ang maging masama sa kapwa, mainggit sa bagay na wala sa kanila, magselos ng walang dahilan, manira ng kapwa dahil lang may maganda't angat sa buhay. Gusto ko na namang magmura dahil naiinis at nagagalit na naman ako. Dahan-dahan kong minulat ang mga mata ko. Nilibot kong paningin sa paligid. Iba na ang lugar kung nasan ako ngayon. Pumikit ulit ako dahil sa sakit ng ulo ko. Nauuhaw pa ako. Namaga ang lalamunan ko kakasigaw kanina. Anong oras na kaya? Gaano na ba ako katagal dito? Gusto ko ng tubig. Hello, may tao ba dyan? Sigaw ko. Bakit niyo pa ako binuhay, mga hinayo pa kayo? Saang kwarto na naman bang lilipatan ko kapag nahimatay na naman ako dito? Ano yan, parang namamasyal lang sa iba't ibang kwarto? May napala ba ako, mga gago? Natural, wala. Wala at wala. Hysterical kong sigaw na naman dahil sa sobrang inis at galit. Mga siraulo kayo. Ngayon pa lang, advance ko na kayong minumulto. Sana hindi kayo patulugin ng mga konsensya nyo. Mga hayop. Ito na lang ang paraan para mailabas ko ang galit ko. Malay ko ba? Baka mamaya nakapiring na ako, nakabusal ng bunganga ko. Kaya let's go, Shelf. Magdaldal hanggang may boses. Tigil kapag nawala ng boses. Ipaglaban natin ang karapatan natin. Hindi tayo papatibag, Shelf. Kung ito lang ang paraan para mailabas ang frustration, galit, inis at gigil sa mga hinayupak na tao. Go, Shelf. Be strong. Daldal ko pa. Clueless naman kasi ako kung ano bang meron. Kailangan bang pahirapan pa? Gutumin pa hanggang sa matigok ako? Hinayupak talaga kayo, Diyos ko. Sumigaw na naman ako sa inis. Napatigil ako nang bumukas ang pinto pero pinanatili ko nakapikit pa rin. Mukhang may papasok sa loob. Mga hinayupak kayo, bigla kong sigaw na ikinagulat yata nila dahil sa pagsinghap at tiliin nila. Hinayaan nyo na lang sana akong mabulok dito, buwisit kayo. Pero dahil pumasok kayo dito nang wala akong pahintulot, buwisit kayo. Bigyan niyo ako ng tubig kung gusto niyo pa akong mabuhay. Pero kung hindi, iwanan niyo na ako dito. Hayaan niyo na ako mabulok at dahil sa gutom at uhaw. Relax, madam. Nangmulat ako bigla ng mga mata. Buwisit, relax? Relax ano? Ako pa talagang sinabihan mo ng relax. Buwisit ka lang talaga sa inyo. Nangingit-ngit na naman ako sa galit. Hindi ko na naman mapigilan ng mapaluha. Masama ako silang tinig ng tatlo. Nagyuko lang naman sila ng ulo. Para kayong mga tanga, nasabihan ako ng relax. Nakaka-relax ba? Ang sitwasyon ko ngayon ha, nakaka-relax ba? Sumagot kayo, mga hinayo pa kayo. Kita nyo nakatali ang mga kamay ko. Visit? Hysterical kong galit na galit. Nagpumiglas na rin ako sa inis at galit. Kumain ka na, madam. Wait lang po, huwag kang gumalaw. Aalisin ko lang ang tali sa kamay mo. Mahinaw na sabi ng isang babae. Dapat lang, paano ka makakakain at makakainom ng tubig kung nakataling kamay ko? Ano ko, aso? Galit na sagot ko sa babae. Hindi ni sila umimik pa, mukha silang natameme sa mga sinabi ko. Lalo na't galit ako. Inirapan ko pa sila ng bongga. Madam, kumain na po kayo dahil mamaya may pupuntahan tayo. Anunsyo nila, aba parang nasa mental na ako at kailangan pa ng ganito. Kung pakawalan nyo na kaya ako dito para may silbi naman kayo sa mundong bilog. Inis na sambit ko. Kain na po para may lakas ka po mamaya, mahinaw na sabi ng isang babae. Bakit? Isasabak niyo ba ako sa bugbugan mamaya na kailangan ko pang lumakas? Pisti! Imbis na kumain na kayo, sumagot pa ako sa bawat sinasabi nila. Masarap ang mga pagkain at nakakatakam, pero kakain na sana ako nang may naisip ako. Lumingon ako sa kanila na nakatayo pa rin sa gilid.
May nilagay ba kayong lason sa pagkain ko? Umiling naman sila kaagad. Umamin kayo, sigaw ko. Kung wala, mauna na muna kayong sumubo bago ako. Hindi ako pwedeng mamatay sa ganitong paraan na walang kalaban-laban. Galit na sambit ko. Mabuti na yung sigurado ako para sa kaligtasan ng sarili ko. Umirap ako na sabihin nilang ayaw nilang galawin ang pagkain ko. Walang nagawa ang tatlong babae kung hindi ang kumuha sa pagkain nakahain sa harapan ko. Masarap ma'am, kaya kumain na po kayo, magalang na sabi ng babae. Hihintayin ko pang bumula o mangisay kayo bago ko kakain. Mahirap na, hirap ko na sabi sa kanila. Mapagpasensya naman silang bumuntong hininga. Wala pong laso ng mga yan madam, kain na po, kulit na isa sa akin. Buhay na buhay pa rin po kami madam, kaya 100% clean and nice food po yan. Dagdag pa ng isang babae. Masama ko silang tinitigan, muna isa-isa, bago kumain. Nagyuko naman sila ng ulo agad. Hindi naman ako nakakatakot tingnan, pero bahag palang buntot nila. Nanalangin na muna ako ng tahimik bago kumain. Dahil gutom na ako, mabilis ko lang natapos ang pagkain ko. Pati ang isang pitcher na sakto lang laki na ubos kong inumin. Nagulat pang tatlo sa akin. Tinaasan ko sila ng kilay dahil sa reaksyon nila. Nagutom ako kaya wag na kayo magulat pa. Baka kayo naman nakakainin ko ng buo ngayon. Matalim ang mga mata ang sabi ko. Natakot naman sila sa sinabi ko. Tsk, mga mahihinang nila lang, sabi ko na lang sa isip ko. Pero maya-maya pa'y lumapit ulit sila sa akin at sa pilitang ibinalik ang tali sa kamay ko. Nagpumiglas ako pero tatlo sila at hindi ko sila kayang lahat. Bumalik na naman ang kaba sa dibdib ko. Nagtatapang-tapangan pa naman ako na akala ko takot sila sa akin. Yun pala may plano na naman silang tinatago. Ang galing rin nilang umakting eh. Buwisit kayo, sigaw ko dahil piniring nilang mga mata ko. Sa pilitan nila akong pinatayo tinila palabas ng kwarto. Dahil ayaw kong ilakad ang mga paa ko, tahimik na muna. Madam na hindi ka masaktan. Seryosong sabi ng isa sa kanila. Hindi pwedeng tatahimik na lang ako kapag sobra ng ginagawa nyo, sigaw ko. Kahit na ngayon lang po madam, baka mapilitan kaming busala ng bunganga mo. Hindi ka mapapano basta tahimik ka lang po muna. Di tatahimik, leche, padabog kong sagot. Hindi ko alam kung saan nila ako dadalahin. Basta sumunod na lang ako sa trip nila. Kesa magsigaw nakakapagod din. Kawawa ng lalamunan ko kakasigaw. Malapit na po tayo madam, anunsyo nila. Wala akong pakialam, galit na sambit ko. Naglakad pa kami at sa wakas, tumigil din kami sa paglalakad. Maupo ka na madam, saan ako uupo? Makikita ko bang upuan kung saan ako uupo ha? Sira ulo eh, sikmat ko. Mahal, napaigtad ako na marinig kong boses ni Vincent. Vincent, malakas kong sigaw. Nasa malapit lang ako mahal, huwag kang sumigaw, sabi nito. Maupo ka na po madam, hinawakan nila magkabilaan kong balikat para makaupo na. Mahal, anong meron? Tanong ko. No idea mahal, sagot rin nito. Katapusan na ba natin? Hindi mahal, katapusan na ng buwan, seryosong sagot ni Vincent. Seryoso ko dito, inis na sabi ko. I'm serious too, sino bang hindi seryoso? I'm so irritated, you know, sagot kagad ni Vincent. Bakit nagawa mo pang magbiro? Alam mo bang muntik na akong matawa? Hanep, na hostage tayo, hindi ba? Asar na tanong ko. Hindi ko alam mahal at katapusan naman na talaga ng buwan ngayon mahal. Nagtanong ako kanina sa kanila, depensya naman ni Vincent. Hindi ka nakakatulong sa kabat, takot ko eh, inis na sabi ko. Relax, chill. Kailangan nating huminahon para makaisip ng paraan para makaalis dito mahal. Seryosong sagot ni Vincent. Kasalanan mo to eh, sabi ko nang ayaw kong pumunta dito. Kaso sa kagustuhan mong tumulong para makahanap ang kambal, pati tayo napahamak din. Akala ko ba safe tayo dito? Maghihiwalay na lang tayo kapag napahawak pati pamilya ko. Banta ko pa. Walang maghihiwalay mahal. Hindi solusyon ang pagbabantang maghiwalay dahil lang sa sitwasyon nating ito. At isa pa, hindi tayo magdurusa kapag maghiwalay tayo. Kung hindi ang mga anak natin, mariin itong sambit. Hindi na ako mimik na maramdaman kung tinatanggal na nila ang piring na nilagay nila sa mata ko. Napakurap-kurap pa ako na sa wakas piring free ng mga mata ko. Kasunod na inalis nila ang tali sa kamay ko. Guminhawa pang braso ko sa tagal na nakatali ang kamay ko. Wah, ang sakit ng kamay ko. Naginat pa ako ng mga kamay. Napatigil ako na mapatingin ako sa paligid. Nakatunganga pa ako dahil may nakatayong parang pari sa harapan namin ni Vincent. Napalingon ako sa likuran ko at napawaw pa ako sa nakikita ko. Sabay lingon ulit sa harapan. Dahil hindi ako makatiis, nagtanong na ako. Hello po, bibendisyonan niyo po ba kami? Bendisyon na buhay po ba kami pero patay na para sa inyo?
Like, buhay na patay? Umalaka ka mga tao sa paligid. Kinalabit ako ni Vincent, pati pala to gulat na gulat din sa nangyayari. Sobrang ganda ba naman kasi ang paligid at nasa harapan kami ng parents sa ngayon. Napatingin pa kami ni Vincent. Sa harapan na magsalita ang pari. Pari pala talaga to dahil sa suot niya. Nagsimula ng umingit may nagtitipa na ng piano at mukhang may kakanta pa. Lumihis ang isang kurtina sa gilid at kita kong kambal namin. Prenting nakatayo na may hawak ng mga microphone. Ang ganda at gwapo nila sa suot nilang gown at tuxedo. Bagay na bagay sa kanila. Hindi ko na mapigilang hindi maiyak sa tuwa. Prank ba ang ginawa nila sa amin para i-surprise kami ni Vincent? Hindi ako natuwa sa surprise nilang ito. Pero natuwa ako kasi safe naman palang mga anak natin, sabi ko. I have no idea kung sino may pakana ng irritate na surprise na pwedeng na to. Sagot naman ni Vincent. Na-stress ako, natakot ng bongga, depressed. Kakaisip sa anumang mangyari sa akin at sa mga anak natin, pati pala ikaw na damay din. Parang mabaliw na ako dahil sa usok. Tapos surprise wedding lang pala. Akala ko talaga mamamatay na ako eh. Hindi tuloy ako na-excite sa kasal namin ni Vincent. Pero ang puso ko natutuwa naman kaya lang yung takot ko talaga nung nawalan ako ng malay. Mamaya magkaroon ako ng sakit dahil sa biglang pagkahimatay ko eh. Yun na sigurong ginawa nilang prenup natin. Very dangerous and not acceptable surprise wedding. Sabi pa ni Vincent. Gigil sa inis din ito. May singer pa at yun ay si Liam, ang kaibigan ni Vincent. Sinasabihan ng kambal namin sa pagkanta. Naluluha na naman ako habang nakatitig sa kambal. Nawala bigla ang takot sa dibdib ko. Napalitan ng tuwa at galak dahil masayang-masayang kambal namin sa pagkanta. Kumaway-kaway pa silang dalawa sa gawin namin ni Vincent. Kumaway naman si Vincent pabalik sa mga bata. Ngumiti lang din ako sa kanila. Naglalakad ng papalapit sa mga bata si Liam. Habang kumakanta. Sana'y magliwanag ang iyong pagmamahalan. Kanta ni Liam, sabay kaway nito sa amin. Dalawang pusong nagtagpo. Ngayon ay nag-iisa na lang ang pintig nito. Natouch ako sa kantang kinakanta niya. Ang ganda ng lyrics ng kanta. Ang ganda rin talaga ng boses nito. Very talented. Mahigpit namang hinawakan ni Vincent ang kamay ko. Napalingon ako sa kanya't nagtama ang aming mga mata. Puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata ngumiti sa akin. Kahit na ganitong nangyari, masaya ang puso ko dahil hindi naman pala nakidnap ang kambal at si Lala. They are safe and happy. Kahit na nakakainis ay kailangan nating mag-enjoy sa araw nito. Ng pag-iisang dibdib nating dalawa, always na mahal kita. Madamdamin niyang sabi sabay angat sa kamay ko at hinalikan ng likod ng kamay ko. Matamis naman akong ngumiti sa kanya. Tama siya pero mamaya na lang ako magsasaya dahil hindi pa talaga ako nakaget over sa nangyayari. Ikaw ang aking mundo, sa'yo lang ako, wala nang iba. Duwit ng kambal at si Liam. Pagkatapos nilang kumantay nagpalakpakan na silang lahat. Ang ganda at ikaw at ang buhay ko, magpakailanman, ulit sa aking isipan. Sasagutin ko na sanang sinabi ni Vincent pero nasalita ng kambal. Kaya napalingon kaming dalawa doon ni Vincent. Sorry Nani at Daddy dahil nag-worry kayo sa amin na sobra po, sabi ni Baby Kyler. Hindi po namin kasalanan Nanay at Daddy nasad din po kami kasi sobra pong na-miss namin kayo po, sabi rin ni Baby Yasi. Happy kami na nag-sing po kami para sa inyo Nanay at Daddy. We love you po, duet na ulit nila. Napaluha na naman ako. Nakakataba ng puso na wala lahat ang inis at tampo ko sa nag-prank sa amin na ikulong sa kwarto na halos ikamatay ko na dahil sa nerbiyos. Nawala lahat ang masasamang nasa isip ko. Nawala ring biglang galit sa dibdib ko, napalitan ng saya at kilig dahil sa mga anak ko. Nagsimula na ceremony ng kasal. Hindi ko alam na kompleto na pala kaming lahat na magpapamilya dito. Meron pang mga kasambahay namin, si KitKat ang maid of honor. Ang kapatid ko naman na babae naka-veil. Habang nilalagay nilang partner nilang veil sa nagsasalita ito. Ate, kahit ako na prank din kasama kayo. Akala ko rin talaga nakidnap ng kambal at si Lala. Pero si Nani alam niya yung setup na yun. Nag-aalala lang siya ng sobra dahil nahimatay ka ate. Kaya hindi obvious na may alam na siya. Kwento ni Marge. Mahigpit lang na hinawakan ni Vincent ang kamay ko. Hindi na kami nakapagsalita dahil umalis rin kagad ang kapatid ko. Pagkalagay nila sa veil sa ulo namin ni Vincent, nang magbibigay na kami ng mensahe sa isa't isa, nagkatitigan kaming dalawa at mukhang pareho pa kaming clueless at hindi alam ang wedding vow na mensahe namin sa isa't isa. Tumikim ako dahil gusto akong maunang magsalita. Hello, mic test, mic test.
Lahat ba nakikinig? Tanong ko na hindi nakatingin sa pamilya namin at bisita. Nagkatawanan naman ang mga bisita namin. Una sa lahat, kung sino man ang nag-prepare sa surprise wedding na to, hindi ko sigurado kung matutuwa ako o maiiyak o kikiligin dahil kamuntik na akong kunin ni Lord. Naghagikikan at tawanan ng mga bisita namin. Para sa mga biyanan ko, kung nandito man sila, sorry pero napipilitan po akong magpasalamat dahil binigay niyo na po ng buong-buong anak ninyo sa akin. Kahit na pakiramdam ko gusto niyo pa rin siyang bawiin sa akin. Oops, wala na pong bawian. Sabi ko na medyo pabiro pa. Hindi na naman nila mapigilan ng hindi matawa. Ma, pa, sana okay lang ang pagtawag ko sa inyo ng ganyan. Kahit hindi niyo ako gusto para sa anak ninyo, wala na po kayong magagawa dahil ako ng asawa ng anak niyo. Huwag po kayong mag-alala, aalagaan ko po siya ng mabuti. Ako na pong bahala sa anak niyo po. Mas safe siya sa akin at mahal na mahal ko pong anak ninyo. Pero hindi ko po masasabi sa ngayon kung mahal ko rin ba kayo. Mahina pa ako natawang ikinatawa na rin nila. Hinawakan ni Vincent ang isa kong kamay. Kanina pa pala niya ako pinapatigil. Wait lang, nagme-message pa ako eh. Saway ko sa kanya. Para naman sa'yo asawa ko, ang masasabi ko lang ay salamat sa lahat-lahat. Salamat dahil ako na itong mga anak natin ang pinipili mo palagi. Ang ipinagtatanggol mo sa lahat. Salamat sa walang sawang pagmamahal mo sa akin. Kahit paminsan, pasaway ako. Please lang, huwag mo kong ibalik sa mga magulang ko. Tumawa naman ito sa sinabi ko. Ikaw ang pinakamagandang regalo na dumating sa buhay ko, mahal. Pangako na hindi kita ibabalik sa mga magulang mo. Kahit pagaano ka kakulit, katigas ang ulo at pasaway, pangako habang buhay kitang mamahalin at pipiliin palagi. Sagot agad ni Vincent. Mahal, sa harapan ng Diyos, sa harapan ng ating mga pamilya, mga kamag-anak at kaibigan, buong puso kong pinapahayag ang walang hanggan kong pagmamahal sa'yo. Hindi man ako perpektong asawa pero ipinapangako kong alagaan kita. Poprotektahan sa lahat ng oras. Papasayahin sa araw-araw at magiging magkasangga sa bawat pagsubok na darating sa ating buhay. Matamis tong umiti at tumitig sa akin. Napangiti na rin ako nang wala sa sarili. Parang nagkakwentuhan na lang kaming dalawa at sinasabing mga gusto namin sabihin sa isa't isa. As if it is the last day of our life. Remember mahal, walang maghihiwalay kapag may mga problema tayong dalawa. Dapat ayusin natin kaagad. Hindi solusyon ng paghihiwalay kung dapat unawain ng isa't isa. Tandaan mo na ikaw lang ang lakas ko, ang hininga ko. Ang dahilan kung bakit masaya ang gising ko sa umaga. Ang sandigan ko, ang buhay ko. I love you so much, mahal ko. Madamdamin na sabi ni Vincent. Tago sa pusong sinabi nito at kinilig ako ng todo. Naging teary-eyed ang mga mata ko. Salamat sa lahat ng pagmamahal mo sa akin dahil hindi mo ko sinukuan. Tumulo ng luha sa akin pisngi. Naging emotional na rin ng iba, lalo ng pamilya ko. Nung walang-wala kami, nandyan ka para tumulong kahit hindi ko hinihingi sa iyong tulong. Aalagaan ka, mamahalin ng tapat, magiging mabuti akong asawa tina. Ipagluluto kita ng masasarap na pagkain at bubusugin kita ng pagmamahal ko. Lalo ng pagbigyan sa need mo. Kahit 24 oras tayong magtalik, tinakpan ni Vincent ang bunganga ko. Humalakak na naman ang mga bisita na kanina lang ay emotional din. Tay, Nay, kahit napasaway ang anak ninyo, titiisin ko na lang kaysa ibalik ko po siya sa sinapupunan nyo. Nay, mamimiss ko siya kung sakali. Biro ni Vincent ni ikinatawa na naman nila. Akala ko wala kayong sasabihin sa isa't isa, pero mali pala ako dahil parang nagkakwentuhan na lang kayong dalawa sa harapan ko. Nakangiting sabi ng pari na mukhang na-touch o na-amaze. Humingi kami ni Vincent ng paumanhin na agad naman niyang sinuway at sinabing okay lang. Mas maganda nga raw yung mahabat galing sa puso kasi daw wala kaming kodigo. Napahabang wedding vow namin. Mabuti na lang hindi nainip ang pari, kaya nang i-anunsyo ng pari ang kiss the bride agad na kami nag-kiss dahil may picture pang magaganap. Nandito nga talagang parents ni Vincent. Wala namang reaction si Vincent na makita ang parents niya. Pero civil pa rin naman ito at binati pa rin ng parents niya. Awkward ang eksena kasi hindi ko napaghandaan ang pagyakap at pagbeso-beso ng nanay ni Vincent sa akin. Ngayon ko lang din napansin ang napakaganda kong suot na gown. Siguro binihisan nila ako habang mahimbing na natutulog dahil sa usok na naamoy ko. Happy, akbay sa akin ni Vincent. Humalik pa siya sa sentido ko. Masaya naman kasi hindi ko expected na ibeso ako ng nanay mo. Ang awkward mahal.
Sana ganyan na siya para sure na magkakasundo kami. Sagot ko. She will, I'm sure. Salamat sa taong bumago kay mommy, kung sino man siya. Tatango-tango sabi ni Vincent, may kung anong sayang nakikita ko sa mga mata niya. Masaya ako para sa'yo dahil kahit na papano medyo maayos ng parents mo. Hindi niya sila bida-bida at kontrabida. Hindi niya kakayanin ang pagiging kalug ko. Baka biglang kumulog kapag awayin niya ako ulit. Bugahan ko pa ng kidlat. Joke lang, bawi ko kagad. Magiging mabait pa rin ako manugang hanggat kaya ko para sa'yo. Yumakap pa ako sa baraso niya na makita kong nag-react na naman to. Nasa reception na kami at sobrang ganda rin at lawak ng venue. Sobrang ganda, tanaw dito ang dagat at ang gandang pagmasdan ng araw na papalubog na. So hapon na kami ikinasal, tanong ko pa sa sarili ko. Nanay, Daddy! Matinis na sigaw ni Baby Yasi. Si Baby Kyler ay naglalaro kasama ibang mga bata. Agad namang kinarga ni Vincent at nagkiss sa pisngi na anak. I miss you so much, baby ko. Daddy, ati na po ako. Si Baby Yvonne na pong baby nating lahat. Big girl na po ako eh. Pagko-correct ni Baby Yasi, gumuso pa ito na parang hindi niya nagustuhan ang pagtawag sa kanya na baby ng daddy niya. Baby ko kayong tatlo. Kahit na lumaki na kayo, baby ko pa rin kayo anak. Kamusta ka dito? Hindi ka ba umiyak ha? Masuyong tanong ni Vincent habang naglalakad na kami patungo sa mesang nakalaan sa amin ni Vincent. Lungkot lang po daddy, bait na po si Mamshi at Papshi. Lagi kaming naglalaro sa dagat po't pasyal niya po kami sa madaming lugar. Hindi mo kami na-miss? Tanong ko naman. Miss po, miss ko kayong lahat, nanay. Hindi ko nalalagaan si Baby Yvonne, kinuha kasi kami. Nagpout na naman ito. Ang cute niya talaga, very adorable. Hindi na sila gaanong bulol magsalita. Mag-aaral na rin sila next year kaya doble kayod naman ako. Happy po kami ni Kuya Kyler sa inyo, nanay at daddy. I love you too po. Sabay pakita ng dalawang daliri. Mahal na mahal ka rin namin anak. Kayong tatlo nila Kuya Kyler at Baby Yvonne. Sabi naman ni Vincent. Si Baby Yvonne po nanay likot na po. Lagi siyang sisigaw at tumatawa. Cute po niya, di po ba? Cute kayang pareho anak. Very adorable. Love din kayo ni nanay. Kinikilig naman ang bata. Thank you po. Masayang sambit ni Baby Yasi. Napalingon kami sa stage. May inaayos sila doon. Nandun ang ina ni Vincent, nakahawak ng mikropono. Hello everyone, please give a round of applause for the newlywed couple. Now, hindi na lang secret na wedding naranasan yung dalawa, may beach wedding na rin. Soon sa simbahan naman, nasayang sabi ni ina ni Vincent sa stage. And we are sorry for the brutal and fake kidnap that we made for the kids and for the both of you. Sorry kung nasobrahan yung plano at surprise wedding namin sa inyo. Gusto lang naming makabawi sa lahat ng pasakit na ginawa ko at mga sinabi ko. I know, mali ako at mataas ang pride ko. Kaya pakaramdam ko, binastos ko. Before we made this surprise wedding, nag-ask permission na muna ako kay mama at papa. The rest is history. Mahabang sabi ng inay ni Vincent. Niyakap naman ni Baby Yasi si Vincent na mukhang na-touch kaya naging teary-eyed ito. Let's not make this party emotional. Let's enjoy and have fun for the newlywed. Let's all congratulate them and let's give a round of applause. Malakas sa sambit ng ama ni Vincent. Tuwang-tuwa naman nagpalakpak ang Baby Yvonne namin na karga ni KitKat. Nagkakawag ang mga paa sabay palakpak. Napakabibo ng baby namin. Pagkatapos kumain, nagbigay ng mga mensahe mga mahal namin sa buhay. Ang nakakatawa pa, may palaro sila. Groom and bride, come here in the front. Don't be killjoy guys. This game is called shoe games. Uso to sa mga ikinakasal sa iba't ibang bansa for entertainment purposes only. Si Kyler at Liam ang MC. Hinila ko na si Vincent na magpunta sa harapan. Ngayon palang killjoy na siya. Panalo na ba ako? Malakas kong tanong sa MC na ikinatawa ng bisita. Naupo na silang dalawa patalikod. Pinahawak nila sa akin ang isang sapatos ni Vincent. Binigay naman nila kay Vincent ang suot kong sandals. Question number 1. When you first met and who made the first move? Vincent! Sigaw ko kagad sa bitaas sa sapatos niya. What? No, it's not me. It's you. Giit ni Vincent. Ikaw kaya? Next question na, sabi ko na ikinatawa nila. Who started the argument? Vincent! Very masungit at suplado, sagot ko kagad. Who's the boss in the relationship? Me, rinig ko na sabi ni Vincent. Itaas mo sapatos ko mahal. Nagtawa na ng mga tao. Siyang may pera kaya wala akong maiangal. Natatawa kong sabi.
Who gossips the most? Bernadette? Sagot kagad ni Vincent. Kahit ang mga langgam at ipis, kinakausap niya. Chinikismis sa mga pinapanood niyang drama sa TV. Tapos kapag magchismis sa akin tungkol lang sa mga libag niya sa katawan, biro ni Vincent. Hoy, walang ganyan ha. Flawless ako ha. Angal ko kaagad. Humalaka ka mga tao. Kahit papaano masayang kasal namin. Marami pang nakakatawang tanong at sobrang nag enjoy kaming lahat. Dahil marami silang hinandang palaro.